Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Pag-aaralan natin ngayon ang paghahati-hati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may 1 digit na mayroon at walang natitira. Upang lubos nating maunawaan ang aralin, tingnan natin ang halimbawa sa ibaba. Narito ang sitwasyon. Si Ginang Tomas ay may 54 na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay-aral. Nais niya itong hatiin sa 3 pangkat. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Maaari nating gamitin ang pamamaraan na ito. Kung ang 54 ay ating hahatiin sa 3, ang ating dividend na 54 ay ating isusulat sa pamamaraang kabuuan ng 2 bilang or sum of 2 numbers, na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mabilis mahati ng divisor. So kung napansin nyo, yung 54 natin ay isinulat natin na sum of 2 numbers, yung 30 plus 24. Kailangan daw yung unang bilang natin ay multiples ng 10 para mas mabilis natin ma-divide sa ating divisor. Since ang ating divisor ay 3, so mas mainam na gamitin natin ang 30 para mabilis siyang ma-divide ng 3. Okay, so ano ba ang kulang sa 30 para maging 54? So kailangan pa nating magdagdag ng 24. Kaya 30 plus 24, open and close parenthesis, i-divide natin sa 3. Then sumunod dyan, ipapamahagi natin or i-distribute natin yung ating divisor na 3. So yung 30 divided by 3 plus 24, i-divide natin sa 3. Kung ang 30 ay dinivide natin sa 3, ang ating sagot ay 10. Plus, yung 24 naman, i-divide natin sa 3, ang ating sagot naman ay 8. Saka natin sila pagsasamahin. 10 plus 8 is equal to 18. Kung ganon, ang 54, kapag hinati natin sa 3, ang ating magiging quotient ay 18. Ang ating sagot sa suliranin na ating binasa kanina ay may tig 18 na mag-aaral sa bawat pangkat. Magbigay pa tayo ng isang halimbawa. Ang 39 ay i-divide natin sa 2. Maaari nating isulat ang ating division sentence gamit ang simbolong ito. 39 divided by 2. Simulan nating i-divide ang 39 sa 2. Unang hakbang, magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. So ang ating dividend dito ay 39 at 2 naman ang ating divisor. So, dito sa ating 39, ano ang pinakamataas na place value niya? Okay, ang 3 o yung tens. So, i-divide muna natin ang 3 sa 2. Okay, so 3 divided by 2. Maaari tayong gumamit ng repeated addition kung saan ang ating divisor ay paulit-ulit nating i-add or pagsasamahin hanggang sa makarating tayo sa 3. Okay, so 2 plus 2 ay 4. So, sumobra na siya ng 1. Ibig sabihin, mag-stop lang tayo sa 2. Okay, so, ibig sabihin sa 3 ay may isang 2. Lagay natin ang ating quotient sa itaas na bahagi ng bilang na ating hinati. Sumunod na hakbang ay ating i-multiply ang quotient sa divisor at isulat sa ilalim ng dividend sa kagawin ang pagbabawas. So, ang nakuha nating partial quotient kanina ay 1. I-multiply natin ito sa ating divisor na 2. So, 1 times 2 ay 2. Ilagay natin ang ating product sa ilalim ng dividend or na ilalim ng 3. Saka natin gawin ang pagbabawas. 3 bawasan ng 2, ang sagot ay 1. Sumunod na hakbang, kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa sa divisor, maaaring gamitin rin ang susunod na digit. So dito, ang ating nakuhang difference ay 1. So yung 1 ay nasa tens place.
ang 1 ay hindi natin pwedeng hatiin sa 2. Kung ganon, tayo, i-bring down natin itong 1's place natin kanina sa ating dividend. So, magiging 90 na siya. So, pwede na tayong mag-divide dahil may makukuha na tayong 2 sa 19. So, ituloy lang natin itong ginawa nating repeated addition. I-add lang natin ng paulit-ulit ang ating divisor na 2. So, 4 plus 2 ay 6. Okay, kulang pa. Mag-add pa tayo ng 2. 6 plus 2 ay 8. Kulang pa. Plus 2 again. 8 plus 2 ay 10. Okay, plus 2 equals 12. Then 12 plus 2 ay 14. Plus 2, 16. Plus 2, 18. At plus 2, 20. So, ang mas malapit sa 19 ay 18. Hindi natin pwedeng kunin ng 20 dahil sobra na siya sa 19. So, kukunin lang natin ang 18, dito tayo mag-stop. Bilangin natin ngayon kung ilang 2 yung ating pinagsama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung gano'n ang ating sagot sa 19 divided by 2 ay 9. Okay, tandaan, ulitin muli natin ang pamamaraan ng pag-divide mula sa paghahati-hati, pagpaparami hanggang sa pagbabawas. So, tatlong operations ang involved sa division. Meron tayong division, after natin mag-divide, i-multiply natin, then magsa-subtract tayo. Okay, so i-divide natin ang 19 sa 2. Ang sagot natin is 9. Then, i-multiply natin 9 times 2, so 18. Then, pagbabawas, 19 minus 18, that is 1. Okay, napansin nyo ba na may natira? Kung sakaling may natira, isulat ito sa paraang remainder 1 kung saan ang natira ay 1 at isulat ito sa kanang bahagi ng sagot o quotient. So, yung remainder na 1, itatabi natin siyang isulat dito sa ating nakuhang quotient. So, ang ating magiging sagot ay 19 remainder 1. Para naman malaman natin kung tama ba ang ating nakuhang quotient, ay i-check natin siya. So, paano ang pamamaraan ng pag-check? Kailangan natin gumamit ng multiplication para ma-check natin kung tama ba ang ating nakuhang quotient. So, ang quotient na nakuha natin ay 19. Multiply natin sa ating divisor na 2. 19 times 2. So, 9 times 2 ay 18. Regroup ang 1. Then, 1 times 2 ay 2 plus 1. So, 3. Diba meron tayong remainder kanina na 1, i-add natin iyon sa ating nakuhang product. So, 38 plus 1 is 39. Kung napansin nyo, yung quotient natin na 19, i-multiply lang natin sa ating divisor na 2 at ang nakuha nating product ay i-add natin sa ating remainder kung may natira. At dapat ang ating sagot sa ating checking ay yung ating dividend na 39. Okay, gawin natin ang activity na ito. Kumpletuhin ang talaan sa ibaba at isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. So, narito ang ating talaan. Meron tayong dividend, divisor, quotient, at remainder. So, ang kailangan lamang natin gawin ay kukumpletuhin natin ang table na ito. So, ang ating dividend is 288 at ang divisor naman natin ay 18. Okay, narito ang solution. 288 di-divide natin sa 18. So, unang step, kunin muna natin yung digit na may pinakamataas na place value at yun i-divide natin sa ating divisor na 18. Ang pinakamataas na place value dito ay hundreds at ang digit na nasa hundreds place ay 2. 2 divided by 18 ay hindi maaari. Kung ganon, kailangan nating humingi ng tulong sa katabing place value, which is tens place. So, magiging 28 na siya. Ang 28 ba ay pwede nang i-divide sa 18? Oo, pwede na. So, para mas madali nating makuha ang ating quotient, gagamitin natin ang repeated addition. Paulit-ulit nating pagsasama-samahin or i-add ang ating divisor na 18 hanggang sa makarating tayo sa ating dividend na 28 muna. So, 18 plus 18 ay
36. So, sumobra na siya. Ibig sabihin, sa 28 ay may isa lamang tayong makukuhang 18. Sulat natin ng ating quotient or partial quotient sa itaas ng ating dinivide na 28. So, dito dapat siya nakatapat sa itaas ng 8. Then, gawin ng pagpaparami or multiplication. So, 1 times 18 ay 18. Then, isasubtract natin ang 28 at 18. So, ang sagot ay 10. Okay, gawin uli natin ang pagdidivide. Ang 10, i-divide natin sa 18. Pwede ba natin gawin yon? So, hindi pwedeng i-divide ang 10 sa 18 dahil maliit lang ang 10 at wala tayong makukuhang 18 sa 10. So, ang gagawin natin ngayon, i-bring down natin itong 8. So, magiging 108 na siya. Then, 108 divided by 18. Ituloy natin itong ating repeated addition hanggang sa makarating tayo sa 108. Tandaan, pwede ang kulang, wag lang sobra. So, add natin ang 18. 36 plus 18 is 54. Okay, kulang pa. 54 plus 18. So, 72. Plus 18. It's 90. Plus 18. 108. Okay, sumakto. Bilangin natin ngayon kung ilan yung 18 na ating pinagsama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 tayong 18. Ibig sabihin, 108, i-divide natin sa 18, ang ating sagot ay 6. 6 times 18 ay 108. Then, subtract. So, that is 0. Ang ating quotient ngayon ay kapag dinivide natin ng 288, sa 18 ay 16. So, wala tayong nakuhang sobra. Ilagay natin ang ating nakuhang quotient sa ating talaan. So, ang ating quotient ay 16. At wala naman siyang remainder, so wala tayong isusulat sa ating remainder. Sumunod naman ay, i-divide natin ang 435 sa 24. Okay, sulat natin ang ating solution. 435, di-divide natin sa 24. Again, unang step, kunin natin ng digit na may pinakamataas sa place value, at ito ay 4. Divide natin sa 24. 4 divided by 24, hindi maaari dahil maliit lang ang 4 kaysa sa 24. So, hihingi siya ng tulong dito sa ating katabing place value or katabing digit na 3. So, magiging 43 na siya. 43 divided by 24. So, ilan nga yung 24 ang ating makukuha sa 43? Gawin natin ang ating repeated addition. So, paulit-ulit nating i-add ang ating divisor na 24 hanggang sa makarating tayo sa 43. 24 plus 24 ay 48. So, sumobra na siya. 43 lang ang hinahanap natin. Kung ganon, ilang 24 ang ating makukuha sa 43? Okay, isa lamang. Ilagay natin ang ating partial quotient sa itaas ng 43. Then, i-multiply. 1 times 24 ay 24. Then, gawin ang pagbabawas. 43 minus 24 ay 9. Then, 4 minus 2 is 1. So, 19, i-divide natin sa 24. Hindi pwede dahil maliit ang 19 kaysa sa 24. Kaya, i-bring down natin ang ating natitirang digit na 5. So, magiging 195. Maaari na ba natin gawin ang paghahati-hati gamit ang dividend na 195? Oo, pwede na. So, ibig sabihin, idadagdag lang natin or ipagpapatuloy lang natin ang ating ginagawang repeated addition hanggang sa makarating tayo sa 195. So, 48 plus 24 ay 72 plus 24, 96 plus 24, 120. Again, plus 24, 144, plus 24, 168, plus 24, 192. Okay, so pwede na kaya tayo mag-stop sa 192? Pwede na. So, bilangin natin ngayon kung ilang 24 ang ating pinagsama-sama hanggang sa makarating tayo sa 192. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may 8 tayong 24 na nakita sa 195.
ilagay natin ang ating quotient sa itaas ng 5. So, 8 times 24 ay 192. Then, gawin natin ang pagbabawas, 195 minus 192. So, may remainder tayong 3. So, isulat na natin ngayon ang ating nakuhang sagot sa 435 divided by 24. So, ang sagot natin ay ang quotient natin is 18 at meron tayong remainder na 3. Sumunod, ang 372 naman ay i-divide natin sa 12. Pakita ulit natin kung paano ang solution. So, 372 i-divide sa 12. So, again, unang step, punin natin ang unang digit ng ating dividend. So, ang unang digit is 3. Ang 3 ay hindi natin pwedeng hatiin sa 12. So, hihingi siya ng tulong sa ating katabing digit na 7. So, magiging 37 na. So, pwede na. Ilang 12 meron sa 37? Gamitin natin ang paulit-ulit na pagdaragdag or repeated addition. So, 12 plus 12 ay 24. Magdagdag pa tayo ng 12 dahil kulang pa. So, magiging 36. Pwede na ba tayo mag-stop sa 36? Okay, pwede na. Kung ganon, ilang 12 ang nakuha natin sa 37? Bilangin natin. 1, 2, 3. So, 3 lang. Ilagay natin ang ating partial quotient sa itaas ng 7 or itaas ng ating dividend. So, 3 times 12 ay 36. Then, gawin ang pagbabawas. 37 minus 36 ay 1. At dahil ang 1 ay hindi naman pwede nating i-divide sa 12, i-bring down natin itong natitirang digit na 2. So, magiging 12 na siya. Okay, divide na natin. 12 divided by 12 is 1. Lagyan natin ang ating quotient sa itaas. 1 times 12 ay 12. At ang difference ng 12 minus 12 ay 0. Balikan natin ang ating table at isulat natin ang ating sagot para sa 372 divided by 12. Ang ating nakuhang quotient ay 31. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.